Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. At tayo ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli tayo ay magkakasama sa ating pag-aaral sa kanyang salita. At atin nang natapos sa nakaraan yung Book of Acts as a transition period. At nakita natin na kung itong transition period na ito ay between the Kingdom Program and the Mystery Program. Itong Mystery Program, which is the Church, so ating natunghayan, no? So nakita natin na sa pangangaral ni Apostol Pablo from Acts chapter 9, after na siya ay nakakilala sa Panginoon, hanggang sa Acts chapter 28, in his early ministry, siya ay dumako o siya ay nagpunta muna sa mga Hudyo, no? At and then it follows dun sa mga Griego, no? So makita rin natin dito na ang kanyang pangangaral in those days, in his early ministry ni Paul, ay hindi nagbago, no? Nang siya ay pumunta sa mga Jewish people, ang kanyang ipinapangaral ay patungkol kung sino ang ating Panginoong Jesus as the Messiah, and declared by the power of His resurrection. So, yun ang unang pangangaral ni Pablo. And then, pag hindi siya tinanggap, pupunta siya, dadako siya sa mga Gentiles people. Pero ang kanyang pangangaral, hindi nagbago, no? Ito ay patungkol sa kung sino si Jesus Christ as the Messiah, and declared by the power of His resurrection. Ito ang kailangan ng mga Hudyo, no? Upang sila ay magsisi, at kilalanin nila ang ating Panginoong Jesus na siya ang kanilang tagapagligtas. Subalit ito ay hindi tinanggap. At nakita rin natin sa panahon na yon, mayroong mga ibang hentil na sila ay tinanggap, no? Kung ano yung mga pangangaral ni Pablo regarding sa mga Hudyo, no? Kanila itong tinanggap. At hindi natin masabi na itong pangangaral na ito, that time, ang body of Christ is hindi pa siya umiiral, no? So,
pwede niyong balikan ang ating pag-aaral in our bird's eye view in the entire book of Acts sa nakaraang pag-aaral. No? So, madalas tuwing mayroong concern na mga kapatid, no? At nagkikita kami, no? Palagi nilang tinatanong sa akin kung saan kami nag-a-attend sa ngayon, no, ng aking may bahay, no. Sila ay, of course, bilang kapatid, sila ay nag-aalala sa amin at sa akin at kay Mrs. Kasi mula nang kami ay nahinto sa pagpunta sa isang local church na kasamang uma-attend at ng mga kapatid. So sila ay nag-aalala marahil, no? Lagi nilang tinatanong, saan ba kayo ngayon nag-a-attend? Alam ng halos lahat, no? Ang pagpunta sa isang simbahan o sa isang local church ay bahagi ng paglago ng isang mananampalataya. At sa iba ay isang paglilingkod sa Diyos ang pagdalo sa isang gawain, no? Sa isang church, no? So sabi nga sa isang post na aking nabasa na dumaan sa aking wall, ang sabi doon, God knows, sabi niya, your intentions behind your motives. So, alam natin na ang Diyos lamang ang tunay nakakaalam, no? Sa bawat puso natin kung paano natin siya tunay na paglilingkuran, no? Ang ating Panginoon. So, hindi natin masasabi, kaya ang isang mananampalataya is attending the church or not. Hindi natin malalaman, no, yung nilalaman ng kanyang puso. So ano man ang ating ginagawa sa buhay, no, sa kasalukuyan, ano, ay napakahalaga na alam natin ang layunin ng Diyos sa buhay mo at sa akin, of course. At tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos apart from the law. So bahagi na ang ating buhay bilang isang mananampalataya ay pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Ito ang nararapat na gawin ng isang mananampalataya, no? Ito ang dahilan upang matuto at lumago, ano, sa biyaya at kaunawaan sa ating Panginoong Hesus. So never na tayo ay matututo, no, apart from the scripture, ano? So kinakailangan natin itong aralin, ano? Tayo ay naligtas upang gawin ang plano ng Diyos, ano? So sa bawat isa sa atin, ano, upang ipangaral o ipamahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao. So paano natin may papangaral ito kung hindi natin aralin, ano? At so upang ipangaral, no, at ipamahagi ang ebanghelyong ito ay kailangan natin na ito'y ating pag-aralan, of course. So isa sa naisip kong paraan, ano, isa sa mga paraan na aking naisip na gawin ito ay ang pagbabahagi sa media. Itong ginagawa natin ngayon, ano. So naumpisahan ko na ito, ito na marahil ang aking pinagpe-pray na maging ministry, ano. So naglaan ako ng panahon, no, sa pag-aaral at upang may ibabahagi ako sa bawat kapatid, ano, o kaibigan natin na mayroong pagnanais, ano, o desire sa mga bagay na ito. Masasabi ko of course, si Sister Mency na aking kabiyak na is my perfect wife, na masasabi ko na ibinigay, yung ibig kong sabihin perfect na exact sa akin, na ibinigay ng Panginoon upang makatuwang ko sa aking pag-aaral sa mga bagay na aking natutunan, ano. So ako ay nagpapasalamat sa Kanya, sa Diyos. Siya ay naging nakatulong ko, ano, sa aking pag-aaral. So salamat sa Diyos dahil hindi siya naging hadlang, ano, pagdating sa mga bagay na ito, ano. Nagkaroon kami ng isang the same point of view pagdating sa pananaw, no, pagdating sa dispensational understanding on the word of truth. Of course, rightly divided, no. Halos lahat ng mga Kristiyano, ang salita ng Diyos ay naisalin, ano, sa maraming bersyon. Ito ang alam ng, of course, lahat naman tayo ay alam natin, ano, at ang ginagamit ng inyong lingkod ay ang King James Version. Tandaan natin, I prefer the King James Bible, no, sa aking pag-aaral, at maraming umaangkin that the KJV Bible is the infallible word of truth.
o infallible Word of God, no? Pero sa maniwala kayo o hindi, aking napag-alaman, no? O napagtanto, maging sa mga ibang umaangkin, no? That the KJV Bible ay ang tunay na salita ng Diyos. Sa mga mismong umaangkin, no? That the KJV is the 100% Word of God, no? Subalit, hindi sila naniniwala sa ibang nakasulat sa pahina ng kanilang KJV Bible. That's the truth, no? Kahit hawak-hawak pa nila yung KJV, hindi sila naniniwala. Hindi naman, ano, yung mga ilan marahil at hindi sila naniniwala what is written on the page of their scripture, no? So sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral ngayon, aalamin natin ang isang paksang may kinalaman sa pagsunod sa yapak ni Apostol Pablo, no, which is not acceptable to other believers, no, and they are KJV Bible ang kanilang hawak, no. Ito ay biblical, no, and dispensational in our time, or what I mean, ito ay napapanahon, no, pero hindi lahat ng KJV believers ay naniniwalang 100% no, sa pahina ng kanilang KJV Bible. Sabi nga sa sulat ni Pablo, wherefore I beseech you in 1 Corinthians chapter 4 verse 16. I hope meron tayong mga scriptures habang ito ay ating napapanood, itong ating mensahe this time. No? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 16, wherefore I beseech you, be ye followers of me. Sinong nagsabi nito? Si Apostol Pablo, no? Sabi niya, be ye followers of me. And then in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be ye followers of me, even as I also am of Christ. So, sabi niya, even as I also am of Christ, na siya ay sumusunod din sa Panginoon. That's an instruction, ano, na for the body of Christ. Remember, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, ay hindi tayo naghihintay na sabihin, ano, ng Diyos ang tinutukoy sa kanyang salita, ano. Kinakailangan natin itong patuloy na pag-aralan, ano, to show thyself approved unto God, ano, that a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yung iba, naghihintay pa sila ng revelation from the word na dapat niya itong gawin. Hindi na kailangan yun, ano? The entire scripture o salita ng Diyos is already complete. Wala na itong, hindi na ito kulang, ano? Hindi katulad ng panahon ni Pablo and the other apostles na hindi pa kumpleto ang pagkasulat ng buong kasulatan. That's why ginamit sila, and meron siyang kinakausap na tao katulad ni Pablo, inire-reveal, pinapahayag sa kanila yung kung ano ang ibig sabihin, kung ano yung nais ipahayag ng Diyos para maiparating sa mga tao, no? So, hindi na ngayon, naiparating na, and ano ba ang dapat natin gawin ngayon is to open your Bible at pag-aralan natin, ano? But paano natin aaralin ito? Of course, by rightly dividing it. There is no other way upang ating pag-aralan ng salita ng Diyos instructed sa atin, ano? Which is by rightly dividing it. So makikita natin yon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. So dahil bakit? Dahil ito yung ating exhortation, ano? If you are diligently studying the word of truth, so mayroong posibilidad, no, na malalaman mo ang ating mga tanong sa ating sa salita ng katotohanan, of course. Kung ito'y talagang nais mong matutunan, kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos, and you are seriously, no, I mean, tapat kang nais malaman kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos, and later on, malalaman mo, no? Maaring ang nakita natin o nakikita natin ngayon, ano, ay hindi natin ito nakita sa nakaraan. Di ba? Ang nakikita natin ngayon, hindi pa natin nakita sa nakaraan, at nalaman lamang ito sa ating patuloy at seryosong pag-aaral sa salita ng katotohanan.
So, napakahalaga, no? Na magkaroon tayo ng 100% attention doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no? No, ang layunin ng ating pag-aaral today ay nakaugnay, no, sa salitang distinction. Si Pablo nang siya ay nagsabi sa atin na follow me as I'm following Christ, no? So ang pagsunod natin kay Apostol Pablo ay ito ay isang instruction, ano? Hindi ito galing sa tao, kundi ito ay galing sa salita ng Diyos. So kaugnay merong nakaugnay na salita rito na ating bibigyang pansin. Ito yung salitang distinction, no? O yung pagkakaiba. The word distinction is only mentioned once in your scripture, ano? At malimit ay hindi nabibigyan ng pansin, ano, ng marami, ano, ang salitang distinction, no? So, madalas dito nagsisimula ang kalituhan, ano, sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos na may tamang paghati. Pag hindi natin binigyan ng pansin itong salitang distinction. Kung pag sinabi mong distinction, may pagkakaiba. Kung ang tingin mo sa entire scripture ay ang instruction ay para sa iyo lahat, ay ito ay wala kang distinction, no? Meron itong dapat bigyan natin ng itong pansin. Hindi sapat na makita, no? Hindi sapat na makita natin ang pakikitungo ng Diyos sa nakaraan. So, dito titignan natin ang Diyos ay nakitungo sa iba't ibang panahon, no? Sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa inaharap. So, ang kanyang pakikitungo sa nakaraan ay hindi natin pwedeng kunin yon. They are under the law, and then ipapatong sa panahon natin ngayon, which is under grace. At ito atin rin gagawin, ano? So, yung mga instruction doon, hindi na natin pwedeng ipatong sa panahon natin ngayon. Sa panahon nila, sila ay nasa ilalim ng kautusan. So, they need to follow the law para sila ay maligtas, para sila ay pagpalain ng Diyos, ano? Sa panahon natin, hindi na kailangan, no? In this present time. So, at muli, pagkatapos nitong present time in the ages to come, iba na naman yung dealing ng Diyos sa panahon na yon. Pero hindi sapat yun na malaman natin, ano? Sapagkat kapag sinabi nating hindi nagbabago ang Diyos, well, sabi sa Malachi chapter 3 verse 6, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang attribute, ang kanyang pag-ibig, kung sino siya, ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagbabago, no? Subalit ang pakikitungo niya sa tao ay hindi ito pare-pareho, no? Mayroong mga panahon in the past na iba ang dealing niya sa mga taong yon, no? At iba rin ang dealing niya sa panahon natin, di ba? So marahil alam na ninyo ito na ang Israel is under the law, and yung present time tayo ay nabubuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Sa bahagi ng yung Biblia, there is a transition period na hindi lamang iisang grupo, no, ang kinakausap ni Apostol Pablo. Hindi lamang isang grupo, no? At ang mga ito ay mayroong distinction sa ebanghelyo na kanilang tinanggap, no? Mayroong itong nakita natin sa nakaraan, kung hindi mo binigyan ng pansin yung distinction about the gospel of the grace of God and the gospel of the kingdom, ito'y referring sa paghahari ni Jesus. Ang mga pinuntahan ni Apostol Pablo ay mga Hudyo, no? At ang kanyang pangangaral sa kanila is under the law, no? Merong mga tinatawag na mayroong tinatawag na circumcision, and then yung water baptism. Meron din tinatawag na yung ordinances na dapat nilang sundin, ano? Pero ito ay progressively nawala lahat yun, ano? Paano nawala yun? Makikita natin, bigyan ko kayo ng overview ulit doon para makita natin. Ang 1 Corinthians and 2 Corinthians, ito ay ang mga sinulat ni Pablo na may kaugnayan sa Book of Acts during the transition period, no? Pag sinabi natin transition period,
ito yung paglilipat ng panahon, those who are under the law and under grace, no? Ito yung patapos na panahon, yung under the law, at ito naman yung paumpisa na naman yung under grace. So sa panahon na yon, si Pablo ay nagtungo sa mga Jew first, no? Kita naman yan, Romans chapter 1 verse 16. Siya ay to the Jew first and then to the Greek, no? Siya ay pumunta doon at ipinapangaral niya yung tungkol dun sa kingdom. Ang kanyang pinangangaral is yung si Jesus Christ is the Messiah, no? And it is declared by the power of His resurrection. So, nang isulat ni Apostol Pablo yung 1 Corinthians, makikita natin doon sa chapter 12 verse 27, tinawag niya na kayo ay mga kayo nga nawala, sabi niya doon na kayo ay bahagi na ng body of Christ. So that means makikita natin during the transition period of the book of Acts, nandoon na yung body of Christ. But ito, sabi ko nga sa inyo, last time kung narinig ninyo o pakikinggan ninyo yung message doon, nasa embryonic form pa ang body of Christ. Ito ay nagsisimula pa lamang, no? At it is not recognizable. So, I believe on that na sa nakikita din ng iba, no? So, dahil kailanman si Pablo during those days, bago niya inireveal yung salita na yon, bago din niya ni-reveal yung visions and revelations to the believers in Corinthians, wala pa yung body of Christ, no? So in 2 Peter chapter 3 verse 15, mayroong mga talata na sa sulat ni Pedro ng ganito. Tingnan natin yung sulat ni Pedro at titingnan din natin yung mga distinction, ano? Bakit kailangan nating makita yung distinction? Kasi ibig sabihin nun, bigyan ko yung ng light example, yung ipinangaral ni Apostol Pedro and the 12, yung 11 disciples, maging si Christ, iba ang kanyang pangangaral ni Apostol Pablo sa body of Christ. There is a distinction, no? So, sa sulat ni Pedro, makikita natin sa 2 Peter chapter 3 verse 15. Ang sabi niya rito, an account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul. Tingnan niyo rito sa kanyang sulat, minensyon niya si Pablo. Also, sabi niya, according to the wisdom given unto him, no? Mayroong mga bagay na ipinahayag kay Pablo ng ating Panginoong Yesus, hath written unto you, sabi niya. So, sino ba itong mga sinulatan ni Apostol Pedro? Tandaan ninyo, si Pedro ay tumungo sa mga circumcision, ano? At si Pablo, siya ay tumungo sa mga uncircumcision. Ito yung mga Gentiles people. Siya ay tumungo sa circumcised, no? Si James, si John, at saka si Peter. Makikita ninyo yon sa Galatians chapter 2 verses 8 and 9. Maybe sa panahon na yon nagkaroon ng meeting doon, and then sabi ng dalawang grupo, kami sa circumcision, ikaw naman Pedro and Barnabas to the uncircumcision, no? Nagkaroon sila ng agreement, no? So dito, katulad sa talatang ito, may sinabi si Pedro tungkol sa mga sinulat ni Pablo, no? Sa mga little flock. By the way, yung mga little flock, gusto ko muli ito rin tignan, no? Yung little flock. Yung little flock, it was mentioned by Christ sa mga Jewish believers in His earthly ministry, ano? Makikita niyo sa Luke chapter 12 verse 32 na ang mga sumampalataya sa Kanya, binigyan sila ng pangako na ibibigay sa kanila yung kingdom. Pag nakikita niyo yung word na kingdom in the scriptures, it's always referring, no? Though there is a kingdom of God and kingdom of heaven, pag nakita niyo yung kingdom, the word kingdom is sa paghahari, ano? It is paghahari. Actually, always referring to our Lord Jesus Christ during His millennial kingdom, no? Now, itong little flock na ito yung mga sinulatan ni Apostol Pedro, no?
hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi naniniwala sa mga munting kawan na ito. Yung little flock, no? Sila ay sumunod at ipinangako sa kanila yung paghahari, no? So ito ay referring itong paghahari na ito is referring during the millennial reign of Jesus Christ. No? Sila ay naniniwala na that this group ay bahagi ng body of Christ. Itong mga ilan sa panahon natin that this little flock ay bahagi ng body of Christ. Pero hindi natin iyon mapapatunayan at hindi rin natin masasabi dahil hindi ito sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. There is a distinction between the little flock and the body of Christ sapagkat ang unang nakatanggap o nakareceive ng misteryo o the mystery of the fellowship referring to the yung mystery of the fellowship in the same body, no? Which is ang composition nito, believing Jews and Gentiles, which is the body of Christ, no? Ito ay unang ibinahagi kay Pablo. But before that, siya ay isang persecutor, no? Nagpe-persecute siya sa mga mananampalataya, no? During those days, not the body of Christ. He is persecuting the church, no? So isang bagay na dapat ding maiwasan sa pag-aaral sa salita ng Diyos, which is the spiritualizing and allegorizing. Alam naman ito, the scriptures. Pag nasabi na natin nakasulat na in your scripture, iyan na yon. Pag sinabi niyang isa, no? Pag sinabi niyang dalawa, no? Huwag natin gawin na ang isa, gawin natin ng dalawa. Halimbawa, bibigyan ko kayo na, mayroon akong nakausap, binigyan na sinabi ni Apostol Pablo, sabi ni Paul, there is only one baptism. So it means, bakit mo gagawing dalawang baptism? So marami na tayong pag-aaral about baptism, so you can watch, no, sa ating mga previous lessons. At ayaw kong bigyan pa ng detalye yon, no? So isang bagay yan na dapat maiwasan, no, sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Yung allegorizing, no? Ito ba yung hindi na kailangan bigyan ng ibang paliwanag kung sinasabi na ng iyong Biblia ang patungkol sa isang bagay, ano? Pag sinabi ng isang bagay sa pahina nito, no? Sa pahina nito, huwag na nating bigyan pa ng ibang paliwanag, ano? Kung hindi natin kayang tanggapin, ano, or i-consider, no, ang mga sinabi ni Pablo, ay hindi tayo magkakaroon ng kaunawaan, ano, tungkol sa tamang paghati sa salita ng katotohanan. Dahil ito ang malinaw na sinabi ng talatang ito. Tingnan nyo sa inyong mga scripture kung ano ang sinasabi nitong talatang ito. In 2 Timothy chapter 2 verse 7. 2 Timothy chapter 2 verse 7. Consider what I say. Ito ang sabi ni Pablo kay Timoteo, no? Consider what I say. And the Lord give thee understanding in all things. Hindi sa isang bagay, no? In all things, no? Sabi niya, the Lord give thee understanding in all things, sabi niya. So, ang hindi natin pagsasaalang-alang dun sa sinasabi ng Apostol Pablo, si Apostol Pablo ay sumulat mula sa Romas hanggang sa Philemon. So, we need to consider them. Nang sabihin niya, follow me as I follow Christ, so kinakailangan natin siyang sundin, no? Iyon ang instruction. Kung paano niya sinusunod ng Panginoong Yesus, kinakailangan natin sundin. Now, kung ibabypass mo yung it is a KJV, sabi natin, naniniwala tayo sa KJV. So, then, kung bibigyan natin, i-spiritualize pa natin yon, i-allegorize natin yon, the Lord shall not give thee, shall not. Babalik ta rin ko yon dahil hindi natin consider yung sinabi ni Pablo, no? 2 Peter chapter 3 verse 16, kanina yung 3:15, ang sabi niya doon, merong siyang sinulat, no? Sa mga little flock, sa mga sinulatan ni Pablo, no? In verse 16, as also in all his epistles, no? Speaking in them of these things in which are some things hard to be
understood. So yung mga sulat ni Apostol Pablo, mayroong konting marahil, kahirapan at hindi maintindihan, which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. Maliwanag na sinulat ni Pedro, ang bagay na itong bagay na ito, ang sinulat niya, pagkatapos na sila ay nagkita, sa Galatians chapter 1. So sila ay nagkita, si Pablo at saka si Pedro doon in Galatians. Tandaan natin yung Galatians, it is a transition book, ito ay may kaugnayan. Yung Galatians, Corinthians, Thessalonians, and Romans, mayroong kaugnayan nito sa kung ano yung mga pangyayari. It's correlate o nakaugnay doon sa mga pangyayari, sa mga gawa, sa mga gawa ng mga apostol in the book of Acts. That's during the transition period, Nakasama niya doon si Pedro. Nagkasama sila for 15 days, So imagine yung 15 days, napakatagal na yon, Kung titignan natin yung oras, marami na silang napag-uusapan. Maybe ang mga sinasabi ang pag-uusap nila ay maaaring si Pablo ay nagpatutuo na kay Pedro, di ba? Dahil si Pedro o si Saul, during those days, Saul o si Paul ay bago pa lang siyang mananampalataya, tungkol sa kanyang mga ginawa. Marahil binabanggit niya ito kay Pedro sa mga munting kawan, kung paano sila pinag-uusig, marahil, dahil pinag-uusig nga naman bago siya nakakilala, So at ang pagpapakita ng Panginoon sa kanya in the road of Damascus to Jerusalem, So nang sabihin ni Pedro sa mga munting kawan, our beloved brother Paul, in verse 15, chapter 3, 2 Peter chapter 3, verse 15. Our beloved brother Paul. Tandaan natin, si Pedro ay bahagi ng grupong mananampalatayang Hudyo. Si Pedro, Si Pedro, na tinawag ni Jesus na little flock. Sila yung mga little flock. Si Jesus Christ nagsimula sa 12, tinawag niya yung 12, and then the 12 disciples, sila ay nangaral, nandun yung mga 500, and in the books of Acts, nandun yung 3,000, di ba? Or it is a progressively lumalago ang little flock, mamaya makikita ninyo ang about doon sa pagtawag nila after little flock, kung ano bang tawag sa kanila. Hindi siya bahagi ng katawan ni Kristo, this little flock. Hindi siya bahagi. At ibang ebanghelyo ang kanilang tinanggap, that Jesus is the Messiah of Israel. Si Pedro, iba ang kanyang tinanggap na ebanghelyo. Hindi naman yung ebanghelyo tinanggap ni Peter is, for by grace are you saved through faith, and that is not of yourself. Hindi yun, Hindi natin pwedeng sabihin that Peter and the other 11 disciples are part of the body of Christ. Never na narinig nila yung gospel of the grace of God, Ang narinig nila is about Christ is the Messiah, O Jesus is the Son of God, is the Messiah, declared by the power of His resurrection in Romans chapter 1, verses 1 to 4. Makikita ninyo doon, So sa panahon natin, hindi ito ang ebanghelyong para sa atin. In our present time, Tayo ay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, Tayo ay naligtas dahil ang Panginoong Hesus ay namatay dahil sa atin, inilibing subalit siya ay muling nabuhay. That is our hope, Hindi tayo naligtas dahil dun sa mga gawa. At napakarami na tayong mga topic about the deeds of the law, about the law of Moses. Ito ay tumutukoy sa bansang Israel, and then sa body of Christ, Sana kung bago lang tayo sa ating pag-aaral, you can watch, sa ating maraming mga topics sa nakaraan at so ito ay ating sinampalatayanan, itong ginawa ng ating Panginoong Hesus,
para sa ating kapatawaran ng ating mga kasalanan at tinanggap natin ang kaloob ng buhay na walang hanggan. So ito ang ebanghelyo sa 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Kung babasahin niyo, si Christ, siya namatay, inilibing at muling nabuhay. Ito ang ating ebanghelyo. And this is not the gospel for the little flock, no? Hindi sa mga little flock. So, hindi ito ang ebanghelyong pinangaral ni Pedro, no? Itong 1 Corinthians chapter 15 verses 1-4. Ang mga munting kawan na ito ay mga Hudyong sumampalataya during the earthly ministry ni Jesus, kasama ang kanyang 12 alagad. Pagdating sa Luke chapter 12 verse 32, ipinangako sa kanila ni Jesus na ibibigay sa kanila yung kaharian, referring to the millennial kingdom, na makakasama sila sa paghahari ng ating Panginoong Jesus, and they become a kingdom priest, itong mga Jewish people na ito. At never na ang body of Christ maging kasama tayo dun sa earthly kingdom ng ating Panginoong Jesus. Tayong mga mananampalataya, tayo ay pupunta sa langit and we will stay there. Hindi na tayo pupunta. Yung iba gusto pa nilang bumaba at pumunta during the reign of our Lord Jesus Christ. Meron din na tayong topic dyan. Kasama ba tayong maghahari ni Jesus during the 1,000 years reigning of Christ? Tandaan natin, samantalang si Jesus ay kinakausap ng munting kawan, ito ay mayroong isang sikreto. Remember this, Habang sa panahon ng ating Panginoong Yesus, siya ay nangangaral at kinakausap niya yung mga munting kawan, there is a secret hidden God, Ito ay nakatago sa Diyos in Ephesians chapter 3 verses 1-4 o verses 1-9. Ang sikretong ito ay hindi ipinahayag ng Diyos sa iba. Sa iba, ang sikretong ito, this mystery, ay parehas na ipinahayag sa kanila. Ito ay mga haka-haka lang. There is no biblical basis. There is no biblical basis. Pero itong Ephesians chapter 3 verses 1-9, this mystery, it was revealed first to Paul. Hanggang hindi naligtas si Pablo, Hanggang hindi naligtas si Pablo, walang nakakaalam nito, Dahil siya ang unang tumanggap ng kapahayagan sa sikretong ito, Christ revealed to Paul ang pakikitungo ng Diyos sa body of Christ sa pamamagitan ng kanyang mga sulat, mula Romans to Philemon. Ito, ang sulat ni Pablo from Romans to Philemon, ito yung mga instruction para sa body of Christ, composed of believing Jews and believing Gentiles, Pero bago ito nangyari during the earthly ministry of Jesus Christ and His 12 disciples until the death of Stephen, si Pablo ay kanilang kalaban, Siya ay kalaban, Mula dun sa pangangaral ng ating Panginoong Jesus, hanggang sa namatay si Esteban, ang munting kawan na ito, o the Church of God, ito ay kalaban si Pablo, Dahil hindi naniniwala si Pablo, So bago nakakilala si Pablo kay Jesus, pinapatay niya ang mga mananampalataya, Basahin niyo yung bago namatay si Jesus, sila ay tinawag na little flock, Bago namatay si Jesus, or munting kawan. But after, Christ's death, sila ay tinawag na the Church of God, The Church of God. During the transition period in the book of Acts, continuously testifying the kingdom program. Sila itong mga nagpapatutuo, about the kingdom program. They are expecting, that Jesus Christ will come during those days na nang bago siya after his resurrection, siya ay nagpakita sa kanila in Acts chapter 1 verse 6. Sabi niya, ito na ba yung araw na o panahon, oras na ikaw ay i-restore mo yung paghahari? Sabi niya. So, they are still expecting. Of course, ito yung kanilang inihintay,
So, mayroong umaangkin that this Church of God is a general term, no? Tandaan ninyo itong Church of God dito, not to preempt our topic, mamaya ako nasasabihin, no? Subalit hindi ko makita sa Biblia at walang suporta sa mga talatang nito, no, tungkol sa bagay na ito, no? If the Church of God is a general term, wala akong makita ron, no? Wala akong matibay na ebidensya that this Church of God, it is a general term na binabanggit ng banal na kasulatan, no? Now, nang sumulat si Pedro sa mga munting kawan, si Pedro, tandaan natin, 1st, 2nd, 3rd Peter, ito ay isinulat niya sa mga munting kawan, ano? Those believers during the earthly ministry of the 12 disciples and our Lord Jesus Christ, no? Nang sumulat si Pedro sa mga munting kawan and mentioned, no, our beloved Paul. Ito ay i-mention niya si Pablo, no? Dahil si Pablo ay sumulat din sa mga sa mga little flock, no? Sa mga munting kawan, no? Pero ngayon, hindi na nila ito kaaway, no? Pero ngayon, hindi na nila ito kaaway. Nung siya ay sumusulat, no? The prevailing condition in those days, nang sumulat siya, hindi na nila kaaway that time, no? Pero before na sumulat si Pedro, ay kaaway pa nila si Pablo. Pansinin natin kung ilang beses sinulat ni Pablo ang katagang our beloved Paul. Ilang beses. In verse 16, makikita ninyo, hath written unto you, sabi niya, na sinulat sa inyo, sabi ni Pedro sa mga munting kawan, as also in all his epistles. So lahat ng kanyang mga epistles, in all his epistles, may kasama, no? Kasama itong mga little flockers na ito, no? Kasama, no? So, alam natin ang ministry ni Pablo ay sa mga Gentiles. Si Pablo, ang kanyang ministeryo is sa mga Gentiles. But in his early ministry, siya ay nagkaroon ng assignment, di ba? Nang sa Acts chapter 13, somewhere in Acts chapter 13, verse 1 to 4, sila ay hiniwalay ng Holy Spirit kasama si Barnabas na sila ay pupunta sa mga merong ipagagawa ang banal na espiritu na ito'y mangangaral sila sa mga Hudyo muna, no? Sila ay papasok sa mga sinagoga, and after that, pag hindi sila nanampalataya, Paul, he decided to go to the Gentiles people, no? So, yun, ano? So, paano siya sumulat sa mga munting kawan, no? So, alam natin, ang ministry ni Pablo ay sa mga Gentiles. Paano sumulat sa mga munting kawan? So, sa pag-aaral natin sa nakaraan, during the transition period in the book of Acts, si Pablo ay nangaral sa mga Hudyo, no? Tungkol sa mga sinabi ng mga propeta at ni Moses. Itong ating pag-aaral ay kailangan nating konting pabalik-balik. Mayroon kasing minsan nagko-complain, bakit pabalik-balik, no? Ang isang pag-aaral ay kailangan din natin na balikan, hindi lamang para sa ating personal, kundi sa mga taong maaaring hindi pa sila nakarinig o bago pa lang nakasama, para makita nila, no? Hindi kailangan yung mabilis ang pag-aaral sa salita ng Diyos, ano? So ako, since 1985, ako ay nag-aaral, no, in rightly dividing. I mean in dispensational, pero hindi ko maintindihan. So lagi ko itong inuulit kahit hindi ko naiintindihan, pinag-aaralan ko pa rin, ano? So ngayon, dito na tayo. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naging bahagi ako sa pagtuturo about rightly dividing the word of truth. So walang ibang ipinangaral si Pablo those time, no? Sinabi ng mga propeta at ni Moses sa panahon in his earthly ministry o in his early ministry ni Pablo,
wala siyang ibang ipinangangaral kundi yung mga sinabi ng mga propeta at ni Moises, no? Hindi nagbago 'yon from Acts chapter 9 hanggang down to Acts chapter 28. Hindi nagbago, no? Pero ang body of Christ in the middle of the book of Corinthians, makikita natin 'yon in Acts chapter 18, no? And 19, nandoon na yung body of Christ, no? Dahil meron siyang inaddress sa kanyang mga sulat. Now, you are called body of Christ in particular. And sabi niya sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, which is correlated in Acts chapter 18. No? Yun ang mga pangyayari doon. No? So that means ang body of Christ is nandun na pero it is not yet recognizable. So hindi pa siya napapansin that time. No? So sa buong aklat ng mga gawa ay ipinakita ni Pablo ang distinction, yung pagkakaiba. Ito napakahirap. Yung word na distinction, minsan lang na makikita in the entire scripture na kung ang gagamitin mo is KJV, no? Yung word distinction, no? Pero napakahalaga na ating mapansin ito na so ang distinction, so tandaan natin, mayroong distinction yung nasa ilalim ng kautusan at sa ilalim ng biyaya. No? Tandaan natin ang mga sulat mula sa Hebrew to Revelation ay may mga prophetic, ito ay mga prophetic epistles at mangyayari after the church caught up into heaven. Pag ito ay rapture, no? Let us use the word rapture, though hindi natin makikita, but naiintindihan na natin yon, di ba? Caught up. So, maliwanag na sa sulat ni Pedro, si Pablo ay sumulat sa mga little flockers, no? Sa mga munting kawan. At hindi natin ito may kakaila, no? Kailangan lang nating tanggapin at intindihin, no? Para maunawaan natin ito, kailangan nating balikan, no? Kailangan nating balikan when the dispensation of the grace ay nagsimula, no? At lumago. Kung kailan ba ito nagsimula at ito ay lumago. Itong dispensation of the grace of God referring to the body of Christ, no? So, tandaan natin, mula kay Adam and Eve, no? Babalikan natin yung kwento, ay nakitungo sa isang grupo ng mga tao, no? At ang Diyos mismo, no? Siya ay nakitungo sa isang grupo na tao. At ito ay tinatawag ng mga Gentiles. See? During the days of Eve and Adam, until to Abraham, no? Iisa lamang yung grupo ng tao. That time, they are all Gentiles, no? Sa mga panahong iyon, wala pang mga tinatawag na mga Hudyo noon, no? Wala pang yung mga Jewish people, no? They are all Gentiles. Pagdating sa Genesis chapter 11, take note, isa lamang ang salita ng mga tao noon. Remember that? At nagtangka ang mga tao na gumawa ng isang tore na maabot ang langit. Hindi ito hinayaan ng Diyos at kanya silang ginulo, no? At nagkaroon ng iba't ibang wika, no? Upang hindi na sila magkakaunawaan, no? During those days. So, iba ang kanilang iniisip, ano? By their own effort na silang abutin ng Diyos, no? So, can you imagine now? Can you imagine? Sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay muling nagkakaintindihan na. Di ba? Sa isang salita. Kung mapansin nyo yun, ano ba yon? Sa English, no? Hindi ba? Di ba? So, ang Diyos ang nagtatag ng iba't ibang bansa, no? Sa Acts chapter 17, God says He established boundaries, no? Nag-establish siya o nagtayo siya ng mga boundaries around sa iba't ibang bansa. God never intended to leave, no? Their boundaries, no? Kung saan kayo nilagay, doon ka lang, no? So, tayo ngayon ay natututo na ng salitang English, no? Almost around the world, no? Ngayon, yung mga nationalistic, they start learning English, no? Katulad ng mga, sino ba yung mga
Sino ba yung mga nationalistic na yan? Ano? So, ang mga bata ngayon na 3 taon pa lang, kung pansinin ninyo, sila ay mga English speaking, no? Kaya yung mga lola natin ngayon na dumudugo ang kanilang mga ilong sa kanilang mga apo, no? Di makausap, no? At sila ay natutunan ng mga English, no? So, as the days of Noah, no? So, tayo ay bumabalik, ano? Na ngayon, no, sa panahon na bago ang Torre ni Babel, no, tayo ay pabalik doon sa ganung situations. Sabi nga doon sa Matthew, as the days of Noah, no. Ito ay kagaya kung paano sa pagbabalik ng anak ng tao, no. So, in the time of Nimrod, ito ay pagbabalik lang, ano, para maintindihan natin yung word distinction, ano. Si Terah, ang ama ni Abraham, ano, ay nanduroon, ano. Binabalikan lang natin kung kailan nagsimula itong distinction na ito, no? Si Terah ay idolater. Katulad lamang ng ibang tao sa panahon niya, no? Ito ang dahilan kung kaya pinigil ng Diyos at kinalat ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, no? So si Terah ay naging idolater at ang kanyang hanggan, of course, no? So So Joshua chapter 24 verse 2, Joshua chapter 24 verse 2, and Joshua said unto all the people, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, no? Even Terah, o nandito si Terah, nabanggit niya si Terah, no? The father of Abraham, siya pala yung ama ni Abraham, and the father of Nahor, and served other gods, no? And serve other gods. Serving other gods, that is idolatry, no? So after God destroyed them by flood in the time of Noah, ang mga tao ay nagsimulang nagpakarami, no? Subalit ang tao ay hindi natuto, no? Anong nangyari? Patuloy na naging pasama, naging ang kaisipan ng tao. Mababasa niyo in Genesis chapter 5, hindi ko magkamali, verse 6, o in chapter 6, itong kaisipan ng tao, his imagination is continually wicked, no? Ganun ang pagkasabi, no? Sa kabila ng kaguluhang ito sa tao, no? Nais ng Diyos na ayusin ang kalagayan ng tao noon. Nakita niya atong tao, ang taong kanyang nilikha, now ito ay pasama ng pasama at nais niyang ayusin, no? Nakita niya si Abraham, umalis ka sa iyong bayan, sinabi sa kanya, at pumunta ka sa isang bayan na ipapakita ko sa iyo. So siya ay tumalima at siya ang naging kauna-unahang Hebreo, no? Makikita ba natin sa Bible? Saan ito natin makikita? He became the first Hebrew, no? In Genesis chapter 14 verse 13. In verse 13, and there came one that had escaped and told Abram the Hebrew, for he dwelt in the plain of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol and brother of Aner, and these were confederate with Abram. This is the first mention of the word Hebrew sa iyong KJV Bible. Kung iyong susundin ng salitang Hebrew, the nation of Israel, no? Sa iyong Biblia, no? So, ito yung nation of Israel sa iyong Biblia, no? Ang Diyos ay kanya sila itong hiniwalay, no? Sa mga Gentiles people. Before Abraham, in Genesis chapter 11, lahat ng mga tao, tinawag silang mga Gentiles. Ang tawagin niya si Abraham, nagaling sa kanya yung mga Hebrew, so sila ay kanyang hiniwalay, no? Sa mga Gentiles by using the word severed, no? Ito yung hiniwalay, no? In Leviticus chapter 20 verse 26, and you shall be holy unto me. Yung word na holy, it is a separation, no? Holy. Hindi na sila nagkakasala. Sila ay naging separated, no? Sineperate. Holy unto me, for I, the Lord, am holy. Sabi niya, and have severed you. Kayo ay aking hiniwalay from other people.
that you should be mine. Sabi niya ng Diyos. Ang Diyos ay may plano kung bakit hiniwalay ang mga Hebrewo para maging pagpapala sila sa lahat ng mga o sa ibang bansa. This is the master plan ng Diyos to become a blessing to other nations, no? Kung bakit hiniwalay niya yung bansang Israel. So, yun ang kanyang plano. Do ang pagpapalain niya yung Israel, yung bansang ang dealing niya ngayon ng Diyos sa Israel, binigyan sila sa kanila yung kautusan, yung mga covenant, lahat ng mga bagay na dapat sundin, gawin nila yon. Ano? I will bless them that bless thee, sabi dun sa Genesis chapter 12 verse 3. So ang pagpapala para sa Gentiles people nandoon, but it depends dun sa treatment nila sa bansang Israel. So balit siya ay dumating sa kanyang bayan, eto na, hindi siya tinanggap bagkus siya ay pinatay sa krus. In the course of time, dumating ang pangakong hari, but they rejected Christ, Ito ang plano ng Diyos sa bansang Israel at hindi sa mga Gentiles people. Hindi ito yung plano, Kaya nga nang utusan ang mga disipulo nung dumating ang mga 12 dumating ang ating Panginoong Yesus, but beforehand, after the 400 years of silent in Scripture from Malachi to Matthew, nangaral si John the Baptist in the desert, in the wilderness of Jerusalem, So siya ay nangaral doon at ganun din ang pangangaral ni Jesus Christ about his coming kingdom, So isinugo niya ang 12 disciples, So mayroon siyang utos sa kanila to proclaim or preach the kingdom to Israel, Sinabihan niya ang mga disciples na anong kanyang sinabi sa kanila, na sila ay huwag pupunta sa mga hentil, Huwag sila pupunta sa mga Gentiles in Matthew chapter 10 verse 5. Makikita natin dito pa lang, there is already a distinction between the Jews and the Gentiles. Huwag silang pupunta, itong mga Jewish people na ito, huwag kayong tutungo sa mga daan ng mga hentil, o mga Samaritans, Sila ay pupunta lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel, But go ye to the lordship of the house of Israel in Matthew 15 verse 24. So tandaan natin, hindi naman natin pwedeng palitan, The plan of God is pinili niya ang bansang Israel as a blessing to other people. So yun ang kanyang master plan ng Diyos. Sila ay nasinugo upang sabihan ng bayang Israel, sila ay magsisi, at magipag-ayos sa Diyos upang sila ay maging maharlikang saserdote. That is, yung sila ay maging maharlikang saserdote. Ito ay pangako niya sa Exodus chapter 19, verse 6. They will become a kingdom priest, to make them a kingdom priest, Ito ang dahilan kung bakit sila ay kailangan na bautismohan sa tubig. Well, bumabalik tayo sa bautismo, So actually, the word baptism is a bautismos, washing, It's a part of the law na kailangan silang hugasan o bago yung induction to their ministry in the temple, Yun ang ginagawa usually ng mga Levites during those days, yung mga pari, Kailangan sila ay lilinisin, Sila ay paliliguan, ito ay paglilinis, bautismos, And then during those days, as a preparation for the coming kingdom, sila ay magiging kingdom priest. So they need kailangan silang bautismuhan sa tubig as part of their actually it's part of their salvation. Sabi nga dun sa Mark chapter 16 verse 16, he that believeth and is baptized
shall be saved. So, katulad ng sinabi ko, no need to spiritualize and allegorize. Kung ano ang sinabi ng Word of God, that's it. He that believeth, no, yung nanampalataya at nabautismuhan, that is water baptism, shall be saved. So, sa kanila, part ng, dahil under the law sila, kailangan nilang mabautismuhan sa tubig as part of their salvation. Pero sa atin, hindi na yung bahagi ng kaligtasan sa atin. Bakit? We are not under the law. And Paul mentioned that there is only one baptism. Bakit ginagawa natin dalawa, no? So kahit saan mo tignan na ang gulo, kung hindi mo makita yung distinction between the kingdom program and the mystery program, ay hindi natin maunawaan, no? Itong ating tinatalakay na ito, no? So, kung gusto nyong makita yung ating topic about baptism, meron din tayong topic in my timeline, no? Makikita ninyo doon. Dahil ito ay ang baptismo ay it is a requirement bilang isang sacerdote o bilang isang priest na maglinis bago pumasok sa tungkulin sa templo, no? Ito ang ginagawa ni John the Baptist bilang paghahanda bago pumasok sa Millennial Kingdom, no? So ito ay induction, no, sa kanilang tungkulin at sila ay kailangang bautismuhan bago pumasok sa Millennial Kingdom bilang mga maharlikang saserdote, no? So tandaan natin ang mga Gentiles ay walang kinalaman sa mga ginagawa ng Diyos, no? Wala silang kaugnayan sa Diyos, di ba lamang sa ilang mga proselytes, no? Ito ay umabot, yung mga proselytes na ito yung mga yumakap, no, sa Diyos ng Israel during those, sa panahon na yun, no? Mayroong mga Gentiles people na nagpatuli, at sila yung mga alipin, at sila ay naging bahagi ng Commonwealth of Israel. So, ang pangyayaring ito ay umabot hanggang sa ipinahayag ni Jesus, no, ang isang sikreto kay Pablo, no? What is this secret? No? Ito yung secret. Actually, this mystery, which is the fellowship of the mystery in the same body, ito ay ang church. I mean, ang tinutukoy natin dito yung body of Christ. It is a mystery. Hindi ito alam, no? Ito ay kumbaga hindi ito ini-reveal, no? It was hidden God, sabi niya, before the foundation of the world, no? O in other ages, no? Hindi ito paniliwanag. Kaya yung mga Jewish people o yung mga prophets, minor and major prophets, hindi nila ito nakita. Di ba meron kayong, ewan ko kung merong si Larkins, meron siyang mountain peak, yung mountain peak na illustration, no? Nakita nila yung cross, nakita nila yung birth, but the church, no, between the hills, hindi nila nakita. Ganda ng illustration ni Larkins, no? Yung church, it is a mystery, no? So, nung ang bansang Israel, hindi nila tinanggap si Jesus Christ and finally rejected the Holy Spirit in Acts chapter 7 verse 51 at pinatay nila si Stephen, nahulog ang bansang Israel. That's the time na temporarily postponed yung plano ng Diyos, yung kingdom program para sa kanila, ito ay na-postpone, no? And it will only resume, no? Pagkatapos na yung body of Christ, from the time of Paul, na ipinahayag niya ito, hanggang sa kukunin ng Panginoon, nang darating siya, kukunin niya, pagkatapos nun, magbabalik muli ang programa ng Diyos sa bansang Israel. Ang nangyayari ngayon sa bansang Israel, ito ay temporary, no? Postponed, no? Tandaan natin, si Pablo ay unang pumunta sa mga Udyo, no? After he was saved in Acts chapter 9, siya ay pumunta muna naman sa Jewish people, no? And then sa mga Gentiles people. May tatlong grupo noon na sinasabi si Pablo sa kanyang mga sulat. Sa kanyang mga sulat, mayroon tatlong klaseng grupo ng mga tao. So, dito, ano ba yung tinitignan natin? Yung distinction, no? Pagkakaiba, no?
So, ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, verses 32 to 33, give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Dito si Pablo ay kausap niya ang mga Hudyo na naging bahagi, no, ng katawan ni Kristo. Ganon din ang Hentil, no, na naging bahagi ng katawan ni Kristo. So, dalawa na yon, ano? So, noon, ang mga Hentil at Hudyo, the Jews and Gentiles, ay hindi pwedeng mag-usap dahil mayroon separation between them. Naalala ninyo yung ating tinalakay? They severed them by God, no? Yung mga circumcised and uncircumcision, hindi pwede silang mag-usap. Sineperate ng Diyos yung mga taong ito, no? So, mayroong separation, no? Sabi nga, tinawag sila, they are holy, no? So, separation, yung word holy, separation. Subalit, nawala itong wall of partition. Itong wall of partition, makikita ninyo sa Ephesians chapter 2, verse 14. Subalit, nawala ang wall of partition na ito between the Jews and the Gentiles nang ang body of Christ ay naisilang, ano? O nandito na, no? O nagsimulang naipahayag ni Jesus kay Pablo, no? Simula noon, wala nang pagkakaibang Hudyo at mga Hentil. Mayroong isang comment, no? Hindi ba pwedeng ang body of Christ is existing? Di ba pwedeng ang body of Christ is existing samantalang it was hidden in God? O hindi ba ito hindi pa ito na-i-reveal kay Pablo? Hindi ba pwede itong existing na kahit hindi pa na-i-reveal kay Pablo? Well, ang masasabi ko doon, walang imposible sa Diyos, no? Subalit walang kapahayagan sa bagay na ito ang banal na kasulatan. Hindi tayo pwedeng maghahaka-haka o sabihin natin na it is existing, wala namang binabanggit ang salita ng Diyos. And that's an heresy, no? Pag ginawa natin ganon. So, maliban lamang lang ito ay ipahayag kay Pablo in Ephesians chapter 3, verses 1 to 9, doon pa lang I believe na ang body of Christ nagsimula, no? Referring to the dispensation of the grace of God, which is the fellowship in same body with the Jews and the Gentiles. Tandaan natin, habang there is a distinction between these two groups of people, Gentiles and Jews, there is no body of Christ. Dahil nagkaroon lamang ito ng tawag ito, naputol lamang ang kanilang paghihiwalay, the wall of partition, nung nagkaroon na yung body of Christ. Dahil lang sabi ni Pablo, now sabi niya, there is no difference between the Gentiles or between the Jews and the Gentiles. So in the body of Christ, there is no difference. God is not respecter of man, no? So yun ang ating nakikitang progressive ng pag-aaral natin sa salita ng Diyos, no? So isa pang grupo sa talatang ating nabasa na nabanggit is the Church of God. Now, sino ba ang mga ito? Itong Church of God. Sino ba itong sinulatan ni Pablo, no? The Church of God. Ito yung mga sumampalatayang Hudyo na inusig ni Pablo, no? Ito yung mga pinapatay ni Pablo during his days, no? Na hindi pa siya nakakilala kay Lord, no? So in Galatians chapter 1 verses 11 to 13, verse 11, but I certify you, brethren, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, that the gospel which was preached of me is not after man. Aking binabahagi sa inyo, sabi niya, hindi galing sa tao, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So, ito'y galing sa ating Panginoon Jesus. For you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted, which one? The Church of God, and wasted it. So, kanyang itong inuusig at winawasak, ano, dahil siya'y ignorant during those days, no?
kala niya ang ginagawa niya is giving glory to God, no? Dahil ang alam niya, ito kasing mga bagong ang mga pananampalataya na ito na hindi sila naniniwala sa ginagawa nila, no? So take note, this Church of God ay umiiral na bago pa si Pablo. Dahil nga pinipersecute niya, umiiral na yon bago pa siya naligtas, no? At si Pablo ay kanya itong inuusig, no? Si Pablo ay kanya itong inuusig, itong Church of God. Then si Pablo ay naligtas in the road of Damascus in Acts chapter 9, no? At hindi nagtagal, bakit ko sinabing hindi nagtagal? Dahil mayroong transition period. At hindi nagtagal, ipinahayag sa kanya ang isang misteryo. Pero bago nangyari ito, ayon sa talatang 13, no? That in time past, he persecuted this Church of God, no? Ibig sabihin, si Pablo ay patuloy na inuusig ang kalipunang ito simula sa aklat ng mga gawa before he encountered Christ on the road of Damascus, to Damascus, no? So ngayon, sa palagay ninyo, sino ang mga ito kung ang body of Christ? Kung ang body of Christ ay hindi pa umiiral sa mga panahon na yon, maraming umaangkin that the body of Christ ay umiiral na sa panahon na iyon, no? In those days, no? Subalit hindi ito sinusuportahan ng Biblia. For sure. Dahil even me, aking tinitingnan na bago tayo nakarating sa ganitong pag-aaral, ay marami na rin akong beses na naghahanap, no? At maraming nire-repair sa mga, siyempre yung mga teachers na dumaan na sa mga ganitong pag-aaral, no? Ang ating nakikita, ito ang mga mananampalatayang Hudyo, no? Kasama na ang kanilang pamilya. Of course, itong mga little flock dito, itong mga grupo ng pamilya na ito na binahagi na ni Jesus Christ, and from Acts chapter 1 to 7, alam natin na sila ay mga di pamilyadong tao. Of course, imagine, we can assume, no? Na mayroong mga mananampalataya na mayroon na silang mga pamilya na bata pa sila, tinawag sila ni Jesus na little flock in Luke chapter 12 verse 32. Ang sabi niya pala sa Luke chapter 12 verse 32, "Fear not, little flock." Ito yung kanyang sinabi ni Jesus. "For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." See, that is a promise. That is a promise. Ang mga mananampalatayang ito ay sumunod sa Panginoong Jesus, trying to destroy by Paul. Gustong wasaki ni Pablo, no? So si Pablo ay naligtas bago ang church in Jerusalem existed, no? Bago to na umiiral, no? Ang mga taong ito hindi sila naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng kaligtasan, no? By the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang mensaheng ito ay unang ipinahayag kay Apostol Pablo lamang, no? Ang Church of God or the little flock ay nasa ilalim ng mga batas, no? They are under the law. Ngayon, paano sila naging the Church of God? They believe that Jesus Christ is the Messiah. Mayroon siyang sinabi kung hindi sila mananampalataya sa Kanya, they will die with their sins, no? Mahalaga na maunawaan natin this verse, no? In 1 Corinthians chapter 10, verse 32, yung nabiyasa natin kanina, "Give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God." Tandaan natin, ang grupong ito ay nanduroon na pagkatapos na si Pablo ay naligtas. Di ba? After Paul na siya ay maligtas, nandun na yun, no? Nandun na yung mga taong ito. Noong naligtas si Pablo sa Acts chapter 9, mayroong isang ebanghelyo, no? Ang umiiral noon. Ito ay ang Gospel of the Kingdom program, no? Ito ang ipinangangaral ng Panginoong Yesus during those days, no? Pinagaling niya ang mga may sakit. Ito yung kanilang ebanghelyo, no? Nagpalayas ng mga demonyo at nagpakita siya ng mga himala, no? There are a lot of miracles na
done by our Lord Jesus Christ, no, during His earthly ministry. So, ating natalakay sa nakaraan sa Aklat ng Mga Gawa, si Pablo ay pumunta muna sa mga Hudyo, no? From Acts chapter 9 to Acts chapter 28. Siya lagi niya ginagawa ito, telling to these people in Acts chapter 26 verse 22. Ito ang kanyang sinasabi, no? From Acts 9 to Acts 28, ito ang kanyang laging ipinapangaral, ano? In Acts chapter 26 verse 22. At hindi ito referring to the body of Christ. Tingnan ninyo. Having therefore obtained help of God, siya'y nakakatanggap ng tulong mula sa Diyos, I continue unto this day. Sabi niya, I continue unto this day. That is Acts chapter 26. And even you read 27 and 28, ganito rin, ano? Witnessing, kanino? Both to small and great, saying, ano kanya sinasabi? Saying, none other things. Wala nang ibang bagay na kanya sinasabi. Than those, sabi niya, than those which the prophets and Moses did say should come. Kung ano ba yung darating, kung ano ba yung sinasabi. It is referring to our Lord Jesus Christ coming. At pag nakita nyo yung prophets and Moses, it is referring to the Jewish people. No? Yung mga propeta, tandaan natin, God's dealing to Israel through prophets, law, yun ang kanyang dealing ng Diyos sa bansang Israel and through the covenant. No? Yung body of Christ, it is not by the prophets, hindi sa propeta, no? At ito yung dealing ng Diyos sa atin. It is by grace and sa kanila law, no? At hindi sa propeta, no? So that time nung nangangaral si Pablo, tandaan natin in Book of Acts, mayroong mga Hudyo at Hentil na sumampalataya, no, sa kanyang pangangaral. That Christ is the Messiah and declared by the power of His resurrection. At hindi nagtagal, may sinabi si Pablo sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27. 12:27. But before that, ang kanilang tinanggap na ebanghelyo ay iba. Kailangan nila yung to observe the law, kailangan nilang magpatuli, kailangan nilang actually ito ay progressive message, no? So, wag ko munang i-preempt. Basahin ko yung 27. Now, sabi niya, ye are the body of Christ. Dito, yung binabanggit ni Pablo dito, now you are the body of Christ and members in particular. Binanggit niya ito sa mga taga-Korinto, but the book of Corinthians, it's correlate, inuulit ko, yung mga pangyayari in Acts chapter 18 during the transition period. No? So, nandun na yung body of Christ, but ito maliit pa lamang, no? Pasimula, no? Hindi naman antimano biglang tumubo na parang pumutok ang makita natin na malaki na kagad, no? Hindi, no? Sa proseso ng panahon, nang sabihin ni Pablo sa kanyang sulat, ang talatang ito sa mga taga-Korinto, no? By the way, ang aklat sa mga taga-Korinto ay, katulad ng sabi ko, it is nakaugnay sa Kabanata 18 ng Book of Acts, no? So, dito unang binanggit ang body of Christ. Take note, ang sulat ni Pablo sa mga Korinto, Corinthians, Romans, Galatians, and Thessalonians ay may kaugnayan sa aklat ng mga gawa during the transition period. Ibig sabihin, mayroong certain period in your scriptures, no? In the Book of Acts, nagsimula ang body of Christ. Pero katulad ng nasabi ko last time, it was in its embryonic form. No? So, now, tandaan natin, maliban sa body of Christ, mayroon pang ibang grupo which is existing sa panahon na yon. Ito yung mga Jewish believers under the law program, no? Ang ilang mga hentil, no, who believe with the same gospel na ipinangaral ni Pablo during those days, no? Sa unang pagkakataon na siya ay nangaral, no? Sa mga Hudyo,
Ngayon kung so sila ay mga Hudyo, no? Yung mga Hudyo na yon na kanilang pinangaralan ni Pablo, pag hindi sila nakumilala, pupunta sila sa mga Gentiles. Yung mga kumilalang Gentiles na yon, sila ay naging part ng little flock, no? Actually, yung body of Christ, it was happened na malaman lang nila after Paul na binanggit niya yung now in particular, you are now member of the body of Christ. So, doon pa lang nila nalaman about the body of Christ, no? So, ngayon, kung ikaw ay isang dispensationalist, hindi ko ipinipilit ang aking posisyon. Now, dito tayo kung ikaw ay isang dispensationalist as a student of the Word of Truth, hindi ko naman ito ipipilit, no? Ang aking position or to change your mind, no, about something you believe today, nowadays, no? Ang bawat isa ay may pananagutan, no? Tandaan natin, meron tayong kanya-kanyang pananagutan sa mga bagay na ating tinatanggap, no? O sa ating mga sariling conclusion sa salita ng Diyos. Ang aking ginagawa ngayon sa ating Bible study ay aking ibinabahagi lamang ang aking nakikita o natututunan. No? Lahat tayo marahil ay nagbibigay ng panahon upang saliksikin ang salita ng Diyos at makinig din naman sa mga pag-aaral ng iba. Of course, di ba? Hindi natin masasabing 100% na tama na tayo ngayon sa ating nakikita, no? Even Riley, ikaw at ako, we cannot say 100% na tayo ay tama, no? So, pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, of course, hindi natin masasabi yun, no? Sabi ko nga, ang aking laging binabanggit, learning is a continuous process. Patuloy tayong natututo, nag-aaral, nagkakamali, and then we are growing, no? Tayo ay patuloy na lumalago at we are continually and diligently searching the Word of Truth. Kaya hindi natin masasabi na tayo ay 100% na tama at mali ang iba, no? Yung iba, pag narinig ka, they will condemn you. You are an heretics, no? Yun ang lagi nilang sinasabi, no? But hindi nila sinusuri kung ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan. No? Sapagkat ako ay naniniwala na bawat isa sa atin ay patuloy na lumalago. No? Kung tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Kapag hindi natin nakita o pinaniwalaan ang salitang distinction in your scripture sa iyong Biblia, no? Though it was mentioned only once, as I said a little while ago, no? At ating inaangkin ng lahat ng sulat ni Pablo, no? Nowadays, there are groups of believers. Hindi ko naman sila yan kanilang pananaw, no? So, inaangkin nila ang lahat ng sulat ni Pablo ay tumutukoy lamang sa katawan ni Kristo. No? Ang ibig kong sabihin, mula sa Romans hanggang Pilemon, ito yung mga sinulat ni Apostol Paul. Dito makikita ang instruction niya sa body of Christ. And we claim that is exclusively for them. Ito ang kanilang pananaw. But tandaan natin, ito ang layunin natin sa ating Bible study, no? Today, no? Na hindi lahat ng kanyang sulat ay para sa katawan ni Kristo lamang, no? Para sa katawan ni Kristo lamang. Subalit dito natin makikita ang instruction, no, para sa church, the body of Christ. I stand on that, no? Na ang instruction ng Diyos para sa body of Christ, it's in nasa sulat ni Apostol Pablo. Pero hindi exclusively, lahat ng kanyang sinulat is referring to the body of Christ. There are Jews, believing Jews, they are the Church of God, na kanya ring namang sinulatan ni Apostol Pablo. So, tandaan natin, lahat ng kasulatan from Genesis to Revelation, they are all truths. Pero hindi lahat ng katotohanan na yan is about us, no? Hindi tumutukoy para sa atin. Mayroong instruction ng Diyos na
hindi para sa atin, no? But we can learn from them. Sabi niya, wherefore whatsoever written in the past, it is for our learning, no? It is not for doctrine, no? It's for our learning. Romans chapter 15 verse 4. So in 1 Corinthians chapter 1 verse 2, napahaba ang ating basahin ko sa inyo, verse 2, and to the church of God, or take note, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, it is to the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord. Tignan nyo ito, verse 2, who call upon the name of the Lord of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Ano bang ibig sabihin ng both theirs and ours? So, ibig sabihin, there is a distinction between them. Sa kanila at sa atin, sabi niya, no? So, malinaw naman na si Pablo ay inusig niya ang Church of God. This Church of God, ito yung kung saan niya isinulat ni Apostol Pablo itong 1 Corinthians and 2 Corinthians sa mga Church of God, no? Hindi siya ang nag-establish sa mga ito. Inabutan na lang ni Pablo ito, no? Ito yung kanyang mga inuusig, no? So, sa mga panahon na yon, maraming groups of believers at nagkaroon ng division, ano? Sabi ng iba kay Pedro, ang iba naman kay Apollos, ang iba sila ay kay Christ, ang iba naman ay kay Pablo. There is a division, ano, during those days in the book of Corinthians, no? Kung saan siya sumulat si Pablo to the Church of God. Some say that they need to obey the law at iba naman ay sa biyaya lamang. So nagkakaroon ng kumbaga contradiction to each other, no? To some believers today, hanggang ngayon sa panahon natin, still there are contentions, no? The same what happening sa panahon natin ngayon, no? Sa yung iba, they are still under the law. Yung law na still lang ipatong in this present time to the body of Christ. They want to superimpose the program for Israel at trying to superimpose sa body of Christ. Kaya hindi nila may right, di ba, yung Word of God. Dahil wala silang dispensational understanding, pinipilit nila yung sulat from Hebrew to Revelation. It is part of the program in this present time. Hindi po. From Hebrew to Revelation, it is a program for Israel na ito ay magko-continue yung programa niya na napending in this present dispensation, mare-resume, no, ang panahon ng pinangako ng Diyos sa Israel, no? So, from Hebrew to Revelation, it is a prophetic books mangyayari after the church caught up, no? Wala na yung church, no? It will happen in future. So, ayon sa mga expert, about 30 years, no? From the time na ligtas si Paul sa Acts chapter 9. 30 years. From Acts chapter 9 until Acts 19, ano? Ang mga little flock that believe in Christ, sila ay present with their children, no? Pag sinabi nating little flocks during the time of our Lord Jesus Christ, no? With their children, no? That time. So, sa pangangaral ni Pablo yun, ano? By estimation, ang mga naging anak nila ng mga little flock, ito yung estimation lang naman, no? So ay nasa edad na 40 to 60 years old. That time ang mga manampalatayang ito ay nandoon during the time of Paul's ministry. Nandun sila. But they are not belong to the body of Christ, no? Subalit nang si Pablo ay naka-receive ng vision and revelations from the Lord, naka-receive siya, no? Si Pablo ay naligtas in Acts chapter 9, and later on, na-receive niya yung visions and revelations about the mystery program and the 13 epistles na ibinigay ng Panginoon sa kanya, no? So, nang na-receive niya, ang lahat ng mga sumampalataya sa ipinangangaral niya tungkol sa biyaya ng kaligtasan, sila ang naging unang bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Sila yon, ano? But in his early ministry, siya pumupunta sa mga Jewish people,
yung mga kumilala sa pangangaral ni Pablo about Christ is the Messiah and declared by the power of His resurrection, na mayroong mga kalakip na ordinances na dapat nilang gawin, mayroong mga kautusan na dapat nilang gawin because they are under the law, no? During the transition period. Yun ang ibig sabihin, that they are not part of the body of Christ, but they are part of the Church of God, no? Na hindi niya in-establish ni Paul, no? So si Barnabas na membro ng Little Flock, it is member of the Little Flock, siya ay nakatulong ni Pablo sa kanyang pangangaral sa Ebanghelyo of the grace of God. Subalit hindi siya naging member ng body of Christ. In the early stage of Paul's ministry, ang mga signs and wonders, remember this, no? Yung mga signs and wonders, tongues, requirements of the law, water baptism, circumcision, progressively vanish away, no? Ito ay nawala, no? Nawala yon, ano? While the body of Christ ay kasalukuyang nabubuo or it was in its embryonic form, yung baga sa kumbaga maliit pa lamang siya, no? Ngayon, kung balikan natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 2, hindi lamang isa ang kausap ni Pablo sa talatang ito. The Jews, the Gentiles, the Church of God. In those days sa ministeryo ni Pablo, nandoon ang tatlong ito, no? Itong tatlong grupo na to, no? So unto the Church of God which is at Corinth, no? So to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours, no? Sila yung mga little flock and ours. Tayong mga part ng body of Christ, ano? Ngayon, titignan natin kung paano si Pablo address those people differently. Meron silang pagkakaiba. Sa pangangaral ni Pablo ay nanduroon ang mga little flock. Ang mga Hudyo naging member ng body of Christ. At ang mga Hentil na member din sa body of Christ, no? Their groups, o three groups ay nanduroon, ano? Dito, tatlong klase ng tao na magkakaiba ang kanilang background. See? Magkakaiba ang kanilang background. So, and Paul is the right person to talk to them. Bakit si Pablo? Dahil si Pablo ay dual citizen, no? Si Pablo ay isang Hudyo at the same time ay Roman citizen, no? Sa lumang tipan, ang mga Hudyo ay binigyan ng mga kautusan. Ito ay tawag dito. Ito ay mga boundaries, no? Ito yung mga boundaries. Pag sinabi natin kautusan, ito yung boundaries. Sila ay lumaki sa mga kautusan na ito at sinusubukan nila itong tuparin, no? Ng mga Hudyo, no? But no man ever obeyed the law, no? Walang tawag dito. Walang nakatupad, no? Ang Panginoong Yesus lamang, no? Ang mga kautusan na ito ay naging boundaries sa kanila, no? At kapag sila ay lumabag o lumampas, no, sa mga boundaries na ito, ang tawag dito ay trespass. Ginagamit natin yung no trespassing, no? There is a boundaries, no? So number chapter 31 verse 16. Babasahin ko sa inyo. Behold, this caused the children of Israel through the counsel of Balaam to commit trespass against the Lord, no? To commit trespass against the Lord in the matter of Peor, and there was a plague among the congregation of the Lord. Ito ang nangyayari kapag lumabag sila lumampas, ano, sa boundaries. There is a trespass. Kaya sila ay binigyan ng mga kautusan para sa trespass offering, no? Pagka nag-trespass ka, nagkamali ka, mag-handog ka ng trespass offering, no? That's an commandment. Yun ang utos, no? In Leviticus chapter 14 verse 24, and the priest shall take the lamb of the trespass, no, offering, and the log of oil, and the priest shall wave them for a wave offering before the Lord. The word trespass, makikita natin ito sa KJV ng 82 times, no? 82 times. Kapag ito ay nakita sa Biblia, ay laging may kaugnayan sa Israel. This trespass ito lang ay may kaugnayan lamang sa bansang Israel at hindi sa mga Gentiles, no?
In Galatians chapter 2 verse 15, take note, tingnan nyo ito. Galatians chapter 2 verse 15. We who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, no? Lahat ng mga Hudyo who trespass the law of God, sila'y nagkakasala. Who trespass against the law of God, sin, no? But there never was a Gentile that was given a law, kaya walang guilty, no, sa mga ito ng trespassing the law, no, of God, no? Kaya nga sa Romans chapter 2, kapag nagkasala ang mga hentil, ang kanilang konsensya ang nagsasabi sa kanila na mali ang kanilang ginagawa. Hindi tayo nagte-trespass, but our conscience, sinasabihan tayo. There are two designations in mind in this verse, trespassers and sinners, no? When Paul wrote his epistles, he kept those differences, both theirs and ours, no? Theirs, I believe, belong to the Church of God, no? Yung theirs belong to the Church of God, and ours belong to the believing Jews and Gentiles, which is the body of Christ. So in Acts chapter 9 verse 13, then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he had done to thy saints at Jerusalem, sabi niya. By the way, si Pablo ito, no? Si Pablo at si Ananias. Ang tinutukoy ni Ananias is Pablo, no? Si Paul. How many evil he had done to thy saints at Jerusalem. Itong saints na ito, ito yung mga pinipersecute ni Pablo. This is the Church of God. No? Sino ang mga saints na ito? Ito yung mga little flock, no? Ang ating pag-aaral, at least sa ating pabalik-balik na binibigyan natin ng pansin, ay nawa maintindihan natin kung sino ba yung mga little flock, the body of the Church of God, and the body of Christ, no? Now in Ephesians chapter 1 verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Dito, hindi ko ito ibinibigyang diin, no? But nasa sa inyo, no? Posible bang ang dalawang kausap ni Pablo dito, the saints here which are at Ephesus, no, ay mga Jewish believers, and the Gentiles be the faithful brethren? Tingnan natin, ano? Dahil si Pablo ay sumusulat sa iba't ibang grupo ng tao, hindi lamang yung body of Christ, no? So in verse 2, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Could we say in this verse Paul addressed his letter, grace to the saints at Ephesus, dahil sila ay laging nasa ilalim ng kautusan, and peace to the Gentiles because they are always lagi itong kalaban ng Diyos. Kung babasahin ng buong aklat ng Ephesians, tandaan natin, si Pablo ay nangusap sa mga believing Jews and Gentiles. Tandaan natin yan. Basahin nyo ng maigi, no? In Ephesians chapter 2 verse 1, ito, malapit na tayong matapos. And you had quickened, who were dead in trespasses and sins. Take note, ang salitang trespasses, no? Trespasses, dito ay referring sa mga Jewish people. Pag trespasses saan? Sa law, sa boundaries. Sa atin, hindi tayo binigyan ng boundaries, no? Wala tayong boundaries. Sa atin, ang ibinagkalob sa atin, it is by grace. No? Tayo ay sa biyaya ng Panginoon, no? Tayo ay naligtas. Ay ibig bang sabihin, tayo ay gagawa ng mga, kumbaga, bagay na hindi kalooban ng Diyos. No, hindi ganun ang pinag-uusapan dito, no? So, actually, the grace of your salvation teaching us to lumayo dun sa wicked, no? Tayo ay magbigay ng kaluguran sa Diyos, no? Actually, yun ang ating, but hindi tayo trespassers, no? Actually, isang trespassers dito ay referring sa mga Hudyo dahil sila lamang ang tumanggap ng mga kautusan,
and they are guilty of it. No? And sins, referring to sinners of the Gentiles in Galatians chapter 2, verse 15. Di ba yung binasa natin kanina? In Galatians chapter 2, verse 15, balikan na lang ninyo. And by nature, ang mga Israel, they are not sinners. But we Gentiles, we are sinners. No? Yun ang sinasabi niya. Ngayon, kapag binubuksan natin ng Biblia, sino ang mga children tinutukoy? Sino ba yung mga children na tinutukoy? Only the children of Israel. Ang mga Hentil ay hindi tinawag na children of the Gentiles. No? Pag binanggit mo yung, hindi ako, very particular ako. No? Kung ano ba yung sinasabi ng Word of God, katulad nito, children of Gentiles, wala. Children of Israel. No? So, wala tayong children of Gentiles in Scripture. Wherein in time past, ang sabi niya, verse 2, you walk according to the course of this world. According to the course of this world. According to the prince of the power of this world. According to the prince of the power of the air. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Sino yung children of disobedience? Israel, no? To the children of disobedience. Sa panahon ni Pablo, maraming mga Hudyo na hindi sumasampalataya at nais nilang patayin si Pablo. No? Kahit saan siya pumunta sa mga Hudyo, ang mga Hentil ay hindi tumatanggap ng mga kautusan in time past. But the Jews only, no? Yung mga Hudyo lamang. Kaya hindi sila tinawag na children of disobedience. O disobedience, no? So, sa talatang 6, says, o 6, and had raised up us together. Somewhere in the early verses in Acts chapter 2 and in chapter 1, ang tinutukoy niya, referring to the Jewish people, no? Kung titingnan natin, ano? But in verse 6, dito niya isinama yung mga Gentiles in Ephesians, ano? Verse 6, and had raised us up together, both now together, no? And made us sit together, no? In heavenly places in Christ Jesus. Both Jews and Gentiles, no? Dito si Pablo ay nangusap sa kanilang dalawa, no? Kung itutuloy sa talatang 11, tignan na lamang ninyo at basahin ninyo, simulang nagbigay ng instruction sa mga Gentiles si Paul, no? Kung paano sa simula in time past, sila ay malayo sa Diyos, subalit ngayon sila ay nagkaroon na ng ugnayan sa Diyos dahil kay Jesus. Ito na yung naging instruction ngayon in Ephesians chapter 2 verse 11, ano? And downward, no? So sila ay malayo sa Diyos, subalit ngayon sila ay nagkaroon ng ugnayan sa Diyos dahil kay Jesus, no? At ang pader na namamagitan between the Jews and the Gentiles, no? In verse 14, no? Ephesians 2:14 ay nawala na, no? Nawala na yung pagitan na yon. Nagkaroon na sila ng fellowship in the same body, no? Which is the mystery referring to Ephesians chapter 3, no? Nakita natin sa dalawang grupo na ito ay may distinction sa kanilang kaalaman kay Kristo, no? Ito ang layunin ni Pablo. Ito ang layunin ni Pablo sa kanyang pangangaral upang sila ay maturuan, no? Pasamantalang natin ngayon na medyo napahaba tayo at salamat at medyo putulin natin at susugan natin itong ating pag-aaral na ito. At maraming salamat sa mga kapatid na nakasama natin. So, bago ko banggitin, let us close in prayer. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito. Muli kami ay nagkaroon ng pribileyo na kami ay makapag-aral ng inyong mga salita. Salamat sa aking mga kapatid na naging bahagi ng pag-aaral na ito at binigyan mo po sila ng pagnanais na nakasama ko sila. Bless them, Lord, at alam ko na meron kayo pong layunin sa bawat isa sa amin bilang isang mananampalataya para pag-aralan ng salita mo at mabigyan namin na ito ay maintindihan namin at may bahagi din namin sa mga ibang tao na hindi pa nakakilala sa inyo. At marahil
Salamat po, Panginoon. Kami ay naligtas dahil sa iyong biyaya. Kami ay nanampalataya dun sa ginawa mo dun sa Kalbaryo, na ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Ito po ang aming pag-asa na aming hinihintay. At ang iyong katuwiran ay ibinilang mo sa amin, ang katuwiran ng aming Panginoon Yesus. Kaya Lord, marami pong salamat, hindi po sa aming sarili, kundi sa iyong biyaya kami ay nagkaroon ng kaugnayan sa inyo dahil sa aming pananampalataya. Kaya ito po ang aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Bro, si Brother Arnold, bro, salamat at ganun din si Joshua, no? Sino pangalan nito? Si Daniel, no? So, malabo na yung mata ko kahit nakatutok, no? Hindi ako makatutok na Daniel, no? And then, si Don Brad August, no? Salamat at nawa sa mga hindi pa nakarinig sa ating mga previous topics. I hope na mabigyan ng pansin at maraming salamat sa inyo mga kapatid at sa mga makakapanood nito. Salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo pala at muli pag-pray po ninyo itong programa na to at inaanyayahan ko kayong muli sa susunod. So hanggang dito na lang muna po tayo and to God be the glory.